Wala akong nakikitang pagbabago. Tulad ng nagdaang mga madaling araw, ang ginaw, katahimikan, dilim. Yun din ang bumubuo ng daigdig ng aking kamalayan. Maraming mga bagay ang dapat na ilarawan. Ngunit, alam kong iisa lamang ang kahulugan ng iyon. Alam ko. Sa kabilang silid, sa kwarto ni nanay at tatay, naririnig ko ang pigil ng paghikbi. Umiiyak na naman si nanay. Ang sunod-sunod ng paghikbi ay tila pandagdag sa kalungkutan ng daigdig. Napabuntong hininga ko. Umiiling-iling. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita ang tunay na dahilan ng damdaming iyon na matagal nang umalipin sa kanya. Walang malinaw sa aking isipan. Mula sa aking pagkamulat, ang pagkainip ay kakambal ng aking buhay. Sa aking pag-iisa, di ko maiwasan ang pangarap na magkaroon ng batang kapatid na nag-aangkin ng mabangong hininga at taglay ang ngiti ng isang anghel. Ngunit, ang damdamin ko'y tila tigang na lupang pinagkaitan ng ulan. Maliwanag na ang silangan ng ako'y bumangon. May bago na namang umaga. Ngunit ang tanawin sa bahay ay walang pagbabago. Tulad ng dati, nakikita ko si nanay na nakaupo at nag-iisip sa may hagdanan. Nakatitig siya sa sampayan ng lambat ni tatay at madalas ang kanyang pagbubuntong hininga. Matagal ko nang nakikita ang sampay na lambat. Ngunit, hindi ko nakikitang ito'y ginagamit ni tatay. Noon, ay walang halaga ito sa akin. Nagsimula ang pagpansin ko sa lambat nung ito'y itinapon ni nanay. Mga 2 taon na ang nakakaraan. Galit na galit si tatay sa ginawa ni nanay. Pinagbuhatan ni tatay ng kamay si nanay. Pagkatapos, ipinabalik kay nanay ang lambat sa sampayan. Hanggang ngayon ba'y hindi ka pa nakakalimot, Tomas? Alam ng Diyos na wala akong kasalanan. Ang kanyang ginawa ay siya mong ginagawa tuwing ikaw ay darating sa madaling araw. Ang kanyang amoy ay siya ring amoy nag-aling sa dagat. Magkatulad ng iyong ikinikilos, sino ang hindi mag-aakala na siya ay hindi ikaw? Huli na nang malaman ko ang katotohanan. Huli na nang siya ay aking makilala. Totoong lumigaw siya sa akin. At mula noon ay alam mo iyon. Ikaw ang aking iniibig, Tomas. Kailan mo pa malilimutan ng nangyari? Tuluyang umiyak si nanay. Umungol lamang si tatay. Nanlisik ang mga matang tumingin sa lambat at pagkatapos ay bumaling sa akin. May ibig sabihin ang tingin niyang nag-aapoy. Maliban sa takot na aking nararamdaman ay wala akong naintindihan sa pangyayaring iyon. Mula noon ay hindi na ginalaw ni nanay ang lambat. Naluma na ito, ngunit buong buo pa rin sa aking paningin. Buong buo pa rin sa paningin ni nanay. Ano kaya ang misteryong napapaloob sa lambat na iyon? Alam kong alam ni nanay ang hindi ko nalalaman. At kailangang malaman ko ito. May karapatan akong makaalam. Nilapitan ko si nanay na malalim pa rin ang iniisip. Hinalikan ko ang kanyang kamay. May ibig akong itanong tungkol sa misteryo ng lambat. Ngunit, nauntol ang ibig kong sabihin nang magpatuloy ang kanyang pagluha.
Lakad de Celso. Malapit na dumating ang tatay mo. Sa labasan, sumulubong sa akin ang bagong araw. Tumingin ako. Maliwanag ang langit. Langit? May gumugulo sa aking kalooban. Kalawakan. Iyan ang sabi ng aking guro sa ika-4 na baitang ng primarya. Iyan ay hindi langit kundi hangganan lamang ng pananaw ng tao. Ang langit ay nasa tao. Hindi nakikita, hindi nahihipo, hindi naaabot. Naabot na kaya ni nanay ang langit? Ano pa ang hinihintay mo, Celso? Ipinahid ko sa mukha ang suot kong sando. Humakbang pagkatapos. Maya-maya'y tumakbo na ako ng matulin. Nasa dalampasigan ang mamimili ng isdang dala ng mga bangkang galing sa laot. Masasaya silang nagkwikentuhan habang hinihintay ang mga mangingisda. Sumalampak ako sa buhangin, malapit sa kinauupuan ng 2 lalaking may katandaan na. Sa laot ako nakatingin at pinagmasdan ang galaw ng mga alon na pandagdag sa kagandahan ng kalikasan. Napalingon ako na makarinig ng tugtog ng gitara mula sa di kalayo ang bahay pawid. At sabay kong narinig ang malungkot na awiting nagsasaad ng kasawian sa pag-ibig. At muli, na namang naantig ang aking damdamin habang pinakikinggan ang malungkot na kundiman, umaalingaw-ngaw ang mahinang pag-uusap ng 2 lalaki sa tabi ko. Naririyan na naman siya! Talagang pambihira ang kanyang pagmamahal. Naniniwala akong magpapatuloy ang kanyang pangarap habang di pa namamatay ang babae sa kanyang buhay. Hindi mawawala ang kanyang pag-asa. Kung kailan natutupad ang kanyang pangarap, Diyos lamang ang nakakaalam. Dinig na dinig ko ang mga kataga habang nagpapatuloy ang malungkot na kundimang naging bahagi na ng aking buhay. Tumayo ako at ibinaling ang paningin sa bahay pawid sa ilalim ng kaninyugan. Patuloy ang awitin. Tumakbang ako, ngunit biglang napatigil sa harap ng 2 lalaking may katandaan na. Naaalala ko ang sabi ni tatay, bawal pumunta sa bahay pawid na iyon. Mahigpit ang utos ni tatay, nagbabanta ng parusa. Lumingon ako sa laot. Nasa malayo ang mga bangka ng mga mangingisda. Bumaling ako sa pinanggagalingan ng awitin na ngayoy gumaganda sa aking pandinig. At para akong hinihila, nakalimutan ko ang ipinagbabawal ni tatay. Mabilis ang aking paglakad at sa ilang saglit, kaharap ko na ang taong nagigitara at umaawit. May luha sa kanyang mga mata. Tumitig siya sa akin. Inalapag ang gitara sa ibabaw ng papag na kinauupuan. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Kinabahan ako. Umakma akong tumakbo, ngunit nahawakan niya ang isa kong kamay. Nagpumiglas akong upang makawala sa kanyang pagkayapos sa akin. Ngunit lalong humigpit ang kanyang pagyakap. Umiyak ako. Ngumiti siya at pinahid ang aking mga luha. Hinimas ang aking ulo. Unti-unting lumuwag ang aking paghinga. Nararamdaman ko ang kanyang pagmamahal nang tumingin ako sa kanya. Muli niya akong niyapos. Dalawin mo ako palagi, ha? Hindi ako kumibo. Tinitigan ko siya. Ang kanyang mga mata, ang ilong, ang labi. Lahat parang nakita ko na. Saan? Alam ko na.
sa salamin. Talagang siya ang nakita ko sa salamin na nakasabit sa dingding ng aming bahay. Napatingin ako sa dalampasigan nang marinig ko ang hiyawan. Nagdatingan na pala ang mga bangka at nag-uunahan ang mga mamimili ng isda. Nagmadali akong tumakbo upang salubungin ang tatay. Malayo pa ako nang makita ko siyang nakatayo sa may dinaungan ng kanyang bangka. Natanawan niya ako. Masama ang titig niya sa akin. Galit. Kinabahan ako. Lapit rito, Celso! Malakas ang sigaw ni tatay. Nanginginig akong lumapit at bigla akong sinampal. Di ko gusto ang batang matigas ang ulo. Di lang sampal ang matitikman mo kapag umulit ka pa. Hala! Kunin mo ang mga isda at sumunod ka kaagad sa akin. Habang naglalakad, ay sinalat ko ang pisngi na katikim ng sampal. Talagang mahirap intindihin si tatay. Wala namang dahilan upang iwasan ko ang taong nasa bahay pawid. Di naman dapat katakutan ang kanyang mukha at boses. Bakit kaya hinihigpitan ako ni tatay? Matapos akong mag-almusal, nandoon na naman si tatay sa sampayan ng lambat. Nakatabako at nagtatagpi ng punit na bahagi ng lambat. Alam kong aabutin siya ng tanghali bago matapos ang gawain. Matapos makapananghali, siya'y matutulog. Pagkagising, maghahapunan. At di pa man ganap ang gabi, balik na naman sa dagat. Iyan ang buhay ni tatay. At iyan ang bahagi ng aking buhay. Sa aking kinauupuan, sa may bintana, nakikita ko si nanay na nakaupo sa may hagdanan. Tahimik at nakatingin na naman sa sampayan ng lambat. Luhaan na naman ang kanyang mga mata at naaalala ko ang pangyayari nung itinapon ni nanay. Lahat may itinatagong kahulugan at naaalala ko ang nangyaring kanina sa dalampasigan. Naaalala ko yung tao. Lumapit ako sa salamin sa dingding. Pinagmasdan ko ang aking sarili. Nakita ko sa aking isipan ang mukha ng tao. Unti-unting lumiwanag ang aking kamalayan. Biglang kumulo ang aking dugo habang iniisip ang nakasampay na lambat. Nagdilim ang aking paningin. Nadama kong inihahanap ko ng katarungan ang aking kalagayan. Nagpunta ako sa kasinaan. Hinanap ko ang itak ni nanay na pangsibak ng kahoy. Bitbit ko ito at pinuntahan ang sampayan ng lambat. Pinagtataga ko ang lambat. Huwag, Celso! Huwag! Naiiba sa aking pandinig ang pagsigaw ni nanay. Pati si tatay ay natigilan at nabigla sa aking ginawa at hindi ko pinansin. Kinalibas ko ng itak ang lambat at saka lang ako tumigil nang ito'y magkagutay-gutay at nagkalat sa aking paanan. Celso! Nag-aapoy ang mga mata ni tatay na humarap sa akin. At sa unang pagkakataon ay hindi ko inalis ang aking tingin sa kanya. Nilabanan ko siya ng titigan. Di ako nagagalit kundi humihingi lamang ng pangunawa. Ngunit bigla akong napatibuang nang matamaan ng malakas na suntok. Nahihilo ako. Parang ibig himatayin. Umiikot ang aking paningin. Parang may nakikita akong anino. Si tatay na sumusurot kay nanay. Ngunit Tomas, wala siyang kasalanan. Maawa ka sa kanya. Bumalik ka, Isidra! Bumalik ka na habang ako'y nakapagpipigil pa! Dahan-dahan akong bumangon at sumuray-suray na lumapit kay tatay. Ngunit isang tadyak ang sumalubong sa akin. Napatihaya ako ngunit tinangka ko makatayo.
Mabigat ang aking pakiramdam sa aking katawan at ako'y gumagapang. Ngunit sinabunutan ako ni tatay at iningudngod sa lupa ang aking mukha. Humihingal ako ngunit di ko makuhang umiyak. Sasalat ko ang makahalong dugo at pawis sa aking pisngi. Di ko pansin ang mga gasgas sa dalawang siko. Sa labis na panghihinay, umusad ako ng umusad hanggang sa nangangatog. Kung mga bisig ay yumayapos sa mga binti ni tatay, nararamdaman ko ang panlalamig ng katawan ko at napandusay sa kanyang paanan. Hindi ko na alam kung gaano katagal ang pagkawala ng aking malay. Nararamdaman ko na lamang na may mainit na mga bisig na yumayakap sa akin. Kinisot ko ang aking mga mata. Sumalubong sa aking paningin ang maamong mukha ni tatay. Pagsisisi, pag-unawa. Lahat ay kasalungat sa dati niyang gawa. Lalong humigpit ang kanyang pagyakap at kinabig ang aking mukha sa kanyang dibdib sa tapat ng kanyang puso. Matagal.